Mahilig ka rin ba sa ginisang munggo? Ito ang version ko, simple pero sobrang malasa. Tara, luto tayo. So, dito, nakaprepare na ang lahat. Mayroon na tayong lutong munggo kanina, tapos hiniwa ko na rin ang bawang, sibuyas, kamatis at luya. Opo, may luya po tayo para may extra linamnam. Siyempre, may pork din tayo na papalambutin and meron din tayong ampalaya na pangsahog at dahon ng ampalaya syempre para sa extra healthy vibes, of course. So ayan, sinimulan ko na nga pala yung paggigisa ko dito. Una ko nilagay kanina is yung luya. Hinalo-halo ko lang para magisa siya and para lumabas yung aroma niya. And then yung bawang. So medyo lulutuin lang natin yung bawang and luya. And of course, lalagyan na natin yung sibuyas hanggang sa medyo dry yung sibuyas natin. And syempre, hindi mawala dyan ang maraming kamatis sa munggo natin. And yun, haluin nyo lang para kumalat ang lasa. Yan, ang bango, diba? So, dito sa prosesong to, hinahalo ko lang yung kamatis para malusak-lusak siya, para lumambot siya kasi papalambutin natin yan. And para magkaroon ng konting lapot. And ayan, nilagay ko na yan ng salt and pepper and then hinalo-halo ko na lang ulit. And then ayan, tatakpan natin to para mas madaling lumambot yung ating kamatis. And ngayon, ayan, luto na ang ating kamatis. Yan, hinalo-halo ko lang yan. And syempre dyan, pipigain ko na rin yung mga yan. Okay. After nyan, ito na yung ating munggo. Siyempre, hindi ko pinatayan. And ganyan ako mag-gisa ng kamatis. So, after ko igisa, ilalagay ko siya sa munggo. Separate pan siya. And dito naman, sa pinaglutuan natin ng kamatis, nilagay ko lang din ang ating pangsahog na hiniwa-hiwa kong karne ng baboy. And, ayan, papakuluan ko lang din yan. And nilagyan ko na rin yan ng asin and pamintang durog. So, medyo papatuyuin ko lang siya para medyo mag-dry siya, ma-fry ng konti para mas lumabas yung lasa niya. And dito, nagbalat lang ako ng ampalaya and then naghiwa-hiwa ako ng ampalaya. Dito kasi, favorite kasi ito ni Jay, ang ampalaya. So, dito, hindi ko na siya pipigain kasi mas masarap yung natural na lasa ng ampalaya natin. And ayan, hiniwa-hiwa ko lang yan ng normal na hiwa lang para sa pangsahog natin. And ayan, 2 piraso siya. Okay. Ayan, medyo malalaki yung hiwa natin para, ayun, alam mo yun, manatili yung lasa ng ampalaya. And dito naman, yung baboy natin na yan, medyo dry na pero nakukulangan pa din ako sa luto na to. Kaya, lalagyan pa ulit natin ng tubig para mas lumambot yung karne ng baboy at para mas lumabas yung lasa ng karne ng baboy natin. And yan, hintayin lang ulit natin siya na medyo mag-dry up. So, yan. Waiting lang tayo dyan mga beshi ko. And dito, kumukulo na ang ating napakasarap na munggo. Ang bango-bango ng munggo natin dito. And ayan, nilagay ko na din ang ating sahog na baboy. And para mas kumapit yung lasa niya. Hinalo-halo ko lang yan. And syempre, sinunod ko na din yung ampalaya habang pinapalambutan natin. And naglagay lang din ako ng sinigang na siling panigang. I mean. So, ayan lang. Hinalo-halo ko lang. And hintayin lang natin to na lumambot yung ampalaya. And then, after na yan, sinunod ko na din yung dahon ng ampalaya kasi okay naman din na kainin yung bunga ng ampalaya kahit medyo matigas pa. So, yan, nilagay ko lang ating ampalaya ng dahon. Yes po, meron dito yan sa Dubai. So, yan, hintayin lang natin and then, kain na tayo after nito. Tara, kain!